Ang pag-aaralan natin ngayon mga kababayan ay tungkol sa tamang bautismo. At ang ating gagamiting video ay ang in-upload ng Seventh Day Adventist na kanilang tinalakay ang mga iba't ibang klase ng bautismo mga kababayan. Ngayon naman ay lalagyan po natin ng reaksyon. Subalit, panoorin po muna natin ng kabuuan ng video nila. Pagkatapos, ang isusunod po natin ang aking reaksyon naman para hindi po tayo maakusahan ng pagpuputol-putol ng kanilang mga video upang sa ganon ay mapanood ninyo na maayos yung video nila. Pagkatapos po, gagawan ko po ng reaksyon tungkol dun sa katotohanan na unawaan ko naman sa Biblia. Panoorin po natin. Ako po si Erwin Tunyakaw, ang bagong taga-subaybay ng inyong programa. Taga Montalban, Rizal po. Ano po ba ang tamang bautismo? Sa pangalan ni Jesus o ang utos ni Kristo na sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo? Ayan. Okay. Ganda ng kanyang tanong, Brother Jerry. Oo. Bago raw siyang taga-subaybay. Ang sabi niya, taga-Montalban siya. Ano yung tamang bautismo? Marahil ito isang born again, no? Sa pangalan ni Jesus o utos ni Kristo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo? Marami din kasi nalilito dito eh. Yun nga. Kailangan talaga mga kapatid, mga kaibigan, ang unang-una kapag meron tayong gustong malaman at maging matyak natin ang tungkol sa pag-uutos, ay doon natin kukunin sa original talagang pagkasabi. Correct. Oo, kasi pag nakukuha na tayo doon sa interpretation na o sa actual ng fulfillment nito, na iba ang pagkasabi doon sa pagka-utos, Brother Jerry, pwede tayo magkamali. Yan. Kasi alam ng mga halagad, nagsasalita sila ng mga salita na pagkamisan ay hindi na ito pautos, kundi kung papaano nila ito isinagawa. Correct. Na hindi naman detalyado kung papaano ang nangyari. Di ba, katulad ito pag-uusapan natin. Para matiyak natin kung ano ang tamang pagsunod sa bautismo, siguraduhin natin na yung sinabi mismo ng ating Panginoon si Kristo. Ano ba sabi ng Panginoon? Ay, ganito po ang ating mababasa sa Aklat ng Mateo, sa Kapitulo 28. Pasimulan po natin ang basa sa versikulo 19. Dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito po ay itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Tama. Na ang taong sumampalataya ay mabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Aaralan muna. Aaralan mo na yan bago ang kanyang pagtugon sa aral na kanyang narinig at sinampalatayanan ay magpapabautismo siya. Tama. At ang paraan ng bautismo itinuro ni Kristo, bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Doon kasi nagkakaroon ng problema doon sa mga tuturo ng Biblia na sinasabi daw sa pangalan ni Jesucristo na lang. Interpretation na nila yan. Interpretation na lamang nila yun. Ngayon, maaaring sabihin ninyo, hindi, may talatang ginagamit Ayan, tingnan natin yung talatang ginagamit. Ito, ginagamit nilang talata. Sa aklat po ng mga gawa, ganito po ang ating mababasa sa Kapitulo 2. 30. Ang versikulo ay 38. Ang sabi rito, at sinabi sa kanila ni Pedro, magagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito ay pangangaral ng mga apostol. Yan. Si Apostol Pedro. Kumbaga ang kanyang salitang ito ay hindi actual baptism, kundi meron siyang isang deklarasyon o kaya isang salitang ginagamit, Brother Jerry, na dapat makuha natin ang tamang mensahe nito. Kasi pagka in-interpret natin ito, walang observation. Kasi tulad nga aking nililecture, Brother Jerry. Tatlo yan observation, interpretation, tsaka application. Karamihan ngayon sa atin, pag nagbasa tayo ng talata, interpretation ka agad, hindi muna natin ina-apply yung observation. Ang ibig sabihin yan,
bakit sinabi ng mga alagad ito? Gayong ang utos ng Panginoong Jesucristo ay bautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Aba, pag inobserbahan pala natin, Brother Jerry, makikita natin na yung palang salitang sa pangalan ng Jesucristo, kabisado mo ito Oo. ay mayroong ibig sabihin, na Aha. mahalagang meaning. Ano nga bang ibig sabihin? Ito po ang isa sa paglilinaw ng Biblia kung anong ibig sabihin ng pangalan ni Jesucristo. Dito po sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 4, versikulo 7, ganito po ang ating mababasa. Ayan, ang At ganda. nang kanilang mailagay na sila sa gitna nila, ay sila'y tinanong, sa anong kapangyarihan o sa anong pangalan ginawa ninyo ito? Yan. Yung pong ginagawang pangangaral ng mga alagad, hinuli sila dito sa punto. Malimit pa lang gamitin yung salitang Pangalan. sa pangalan ni Jesucristo. Yung palang sa pangalan ni Jesucristo, ang kahulugan pala nun sa ating binasa, sa anong kapangyarihan Ibig sabihin, o sa anong otoridad. pangalan o otoridad pa lang ibig sabihin nun. Nandun din sa talatang 10, Oo. makakatulong din ito. Sige po. Yan din yung ibaba ng 7 Mhm. sa talatang 10. Oo. Talastasin ninyong lahat at ang buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristo, ni Jesucristong taga Nazaret, na inyong ipinako sa cross na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay. Dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap Mhm. na walang sakit. So ibig sabihin popular palang gamitin nila ito sapagkat ang pagdidiin dito ng mga alagad, Brother Jerry, Ah. sila ay nangangaral hindi sa kanilang sarili, kundi ito'y sa kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo Mhm. na iniatang sa kanila. Tama. Ang gawain ito. Oho. Yun. Or sa otoridad Oo. ng ating So, Panginoon Jesucristo. Nung sabihin sa 2:38, Brother Jerry, na kayo'y mga bautismo sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, ibig sabihin ay gagawin ng mga tao ang pagpapabautismo ayon sa kalooban at sa otoridad na ibinigay ng Panginoon Jesucristo sa kanyang mga alagad. Kaya sinasabi niya ito doon sa mga tao. Tama. Therefore, ang pangalan o ang bautismo sa pangalan ni Jesucristo ay ang bautismo ay nainutos ni Kristo. At yung inutos ng ating Panginoon Jesucristo na bautismo Oo. sa kanyang pangalan Aha. ay yung bautismo na nakita natin at binasa kanina sa Tama. Mateo 28:19. Correct. Na sabi ni Kristo, magsiyaong kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ng Ebanghelyo, sumampalataya ay babautismuhan at inyong bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yun. Yung bautismo sa pangalan ni Jesus, ang ibig sabihin po ng bautismo na itinuro ni Jesus o bautismo ayon sa otoridad ng ating Panginoon Jesucristo. Yun ang malinaw. Yung otoridad at bautismo na yon ay binigay sa kanyang mga alagad ay yung pagbabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi ko Oo. itong mga nag-i-interpret na bautismo sa Mali pangalan na daw ni yung Jesus. pangalan ng Ama, Anak at Espiritu. Oo, alam mo, may nakausap akong ganyan na pastor. Ano daw? Dito sa may bandang Sukat Mhm. at nagdebate kami doon sa isang lugar. Tinanong ko siya, yung bang bautismo sa pangalan ni Jesucristo, pinaninindigan mo talagang tama? Sabi niya, oo. Yan bang inuusal mo ika sa bautismo talaga ng actual sa iyong mga kaanib? Oo. Ano yung tinuro ni Kristo na bautismuhan mo sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo? Mali yun. Sabi niya, mali yun. Aba, sabi ko, ay, delikado yan. Mali daw yun. Doktrina. Mali na si Kristo, siya na yung tama. Pero alam niyo mga kaibigan, yun ang problema. Nakakagulat eh. Nakakagulat, pastor. Oo, ganun. Yun ang Mali si Kristo. Mali Siya si yung tama. Kristo. Samantalang nagbubuklat siya ng Biblia, nanginginig siya. Mahirap po yung ganun. Kailangan nating ipakita na ang Biblia ay walang salungatan. Dito po Opo. sa aming pagtuturo ng Biblia, yung bautismo sa pangalan ni Kristo, bautismo na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mali dito at masama dito, Brother Jerry, nagpapaka-technical, nag-single out sila doon sa bautismo Mhm. na gusto nila, yun ang usalin mismo sa actual baptism. Oo. Na-overlook nila yung totoong diwa kung bakit sinasabi ito ng mga alagad. Tama. Kasi alam niyo po, hindi lang bautismo ang payo ng mga alagad na gawin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Tulad itong nasa, alam mo, tupuntahan mo ito. Itong sa stress. Stress 17. Alam mo, muklat mo, bilis mo talaga. Oo nga. Pinaunahan ka. Ito po ang nakalagay. Pakinggan nyo at napakaganda ng talatang ito. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo Oo. na nagpapasalamat kayo sa Diyos
sa pamamagitan niya. Lahat eh. Biro mo, kung susundan natin yung application nitong mga ito na dahil magbautismo sa pangalan ni Jesus, pag nagbautismo, usalin mo yung pangalan ni Jesus, ay ang problema, ito, ano ba daw yung ginagawa mo? Ano man ang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, Gawin ninyong lahat. gawin ninyong lahat. Oh. O di halimbawa ngayon, Nagwalis ka. pati salita daw eh. Okay, bago magsalita sa pangalan ni Jesus. Tapos uusalin mo na yung sasabihin mo. Okay, tapos ay, halimbawa, nagwalis? Nagwalis. Magwawalis ako sa pangalan ni Jesus. Magwawalis ako sa pangalan ni Jesus. Sabay walis. Tapos maligo ka sa pangalan ni Jesus, maliligo ako. Ay nalapastangan tuloy. Hindi ganoon. Kasi ano man yung ginagawa eh. Magbihis ka, mag-toothbrush ka. Lahat na. Lahat sa pangalan ni Jesus. Gagawin mo lahat sa pangalan ni Jesus. Uusalin mo yun. Katulad ng interpretation sa baptism. Malaking problema, kapatid. Kaya yung sa nagtanong, maganda yung tanong eh. Sana po ay nakatulong ito sa inyo para kung kayo man ay nandun sa samahan na yun, na ganun ang paniniwala, ay katulad nung nagtanong dati, na aalis na. Naging din yun eh. Oo nga. Ganun din yung baptism eh. Ay, umalis na. Sabayan nyo nang umalis eh. Yung ating isang kapatid, si Brother Joel Dar. Oo nga. Paalis na yun eh. Sabay na kayo. At magsama-sama tayo rito. Ito yung samahang itinatag ng Panginoon eh. Tama. Sa pangalan, sa nakaraan natin paksa. Sinubok din tayo. Mababasa yung pangalan. Hindi na tayo nakapagpigil. Naihayang na natin yung mga talagang Tama. Yung mga alas natin. mga alas Sabi natin. natin sa diskusyon. So, itong mga bagay na ito ay amin pong binabanggit. Hindi dahil sa sarili namin kapakanan. Ito po ay para mabigyan ng tamang kaalaman ng ating mga kababayan, lahat ng ating mga taga-subaybay dito sa programang Kapitulo Versikulo. So, ang tamang bautismo ay sa pangalan ni Jesus. Ang kahulugan niyan, ang bautismong inutos ni Jesus. Amen. Pag hindi natin sinunod yung bautismo na inutos ni Jesus, ay hindi natin yung binabautismo, ang bautismo sa pangalan ni Jesus kasi nagsarili ka. Tama. Hindi na utos ni Jesus yan. Interpretation na lang yan na mali. O kaya kung yung uusalin na yung bautismo sa pangalan ni Jesus, gagamitin mo yun, Na? magwawala yung visa na itinuro ni Kristo Tama. na bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Magkakaproblema kayo ng malaki. Malaking problema. Kukontrahin ninyo ang otoridad na itinuro ni Kristo sa bautismo. Mga kababayan, atin na pong napanood ang talakayan ni Brother Johnson Amican at saka yung kasama niya tungkol po sa bautismo. Ang title ng kanilang in-upload ay Ang Tamang Bautismo. Simulan po natin panoorin ang kanilang video at atin po naman tatalakayin, atin po namang himay-himayin at ibibigay ko rin naman po ang aking natutunan at naunawaan mula sa Biblia, mga kababayan. Ako po si Erwin Tunyakaw, ang bagong taga-subaybay ng inyong programa. Taga Montalban, Rizal po. Ano po ba ang tamang bautismo? Sa pangalan ni Jesus o ang utos ni Kristo na sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo? Mga kababayan, may tanong po siya sa samahang Seventh-day Adventist. Ngayon po, akin pong lalagyan ng sagot yung kanyang katanungan na ano daw po ba ang tamang bautismo sa pangalan ni Jesus? Sabi po niya. Atin po munang babasahin ang talata, mga kaibigan. Ito po ay makikita po natin sa Aklat ng Mga Gawa 2:38. Ganito po ang ating mababasa. At sinabi sa kanila ni Pedro. Si Pedro na po ang nagsasalita nito. Pero ang ating pagkaunawa po dito, ang mga salita na ito ay galing din po sa ating Panginoong Jesus. Magsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad
ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo. Mga kababayan, yung Espiritu Santo ay kaloob. Subalit, marami po kayong mababasa na Biblia na ang nakasulat sa halip na ay nang. Subukin po natin unawain ang bagay nito, mga kababayan. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yan po ang nakasulat sa version ng Bible na ating binabasa ngayon. Ang version po na ito ay sinasabi ko naman na yung paggamit niya ng nang ay maling translation. Sapagkat ganito po, may tanong po tayo dyan. Sino po ba nagbibigay ng kaloob? Ang Ama, ang Anak. Subalit ang Espiritu Santo ay hindi makakapagbigay ng kaloob. Hindi po makakapagbigay yan. Mauunawaan po ninyo ang Espiritu Santo kung ano po ba yung Espiritu Santo na iyan na bumaba na isinugo ng ating Panginoong Diyos Ama mula sa langit. Yan po ang hiniling ng ating Panginoong Hesukristo sa Ama na bumababa na Espiritu Santo. Basahin ko po uli, mga kababayan, para maunawaan po ninyo ano. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo. Yan po yun, mga kababayan. Ang talatang ito ay nagpapaliwanag, nakasulat dito sa talatang ito na kapag ikaw ay magpabautismo, makakatanggap ka ng kaloob na Espiritu Santo. Kaya yun pong mga ngaral na ginagamit nila yung ng Espiritu Santo, ang mga religions po na iyan ay nailigaw na. Papaano po nailigaw? Yung salitang nang at saka na ay magkaiba ang kahulugan. Sapagkat kapag ng Espiritu Santo ang ginamit mo, ang nagbibigay na ng kaloob ay ang Espiritu Santo. Ulitin po natin yung portion na yon. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kapag nagpabautismo ka at ganito ang gagamitin mong salita, kaibigan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo, wala kang matatanggap. Buong Biblia, kaibigan, wala kang matatanggap dahil yang kaloob ng Espiritu Santo, wala naman binanggit na kaloob ng Espiritu Santo na ibibigay sa binautismohan. Wala po, mga kababayan. Ligaw na po lahat yan. Kung ugatin natin ito at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo, ano nga yung kaloob ng Espiritu Santo? Natatanggapin? Wala, di po ba? Wala. Kaya ito pong mga ganitong salin ay kapag yan ang ginagamit ng guro, mangangaral o leader ng relihiyon, ligaw na po yan. Bula ang mangangaral na po yan. Bakit naligaw?
naligaw dahil sa paggagamit ng maling salin ng Biblia. Ngayon, isa lamang po ito na ituturo ko po sa inyo. Yung pagkakaiba ng nang at saka na. Unawain po natin. At tatanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo. Nandyan na po yung ipinangako ng ating Panginoong Hesukristo na huwag silang umalis sa Jerusalem hanggat hindi nila matatanggap ang hihilingin sa Ama na Espiritu Santo na siya po yung mang-aaliw. Nakuha po ninyo ang aking ibig sabihin tungkol sa bagay na ito. Doon po sa tanong nung nagtatanong, ano daw po ba ang tamang bautismo? Bautismo ba sa Espiritu Santo o bautismo na iniutos ng ating Panginoong Hesukristo? Mga kababayan, tinalakay muna natin upang maunawaan ninyo ang tungkol sa tamang bautismo kung alin ba sa dalawa. Ang masasabi ko po dyan, walang pagkakaiba, subalit may instruction po sa dalawa na iyan. Dahil yung mababasa sa kabila, yung Mateo 28:19, ang Espiritu Santo po na iyan, yan yung tatanggapin doon na ibabautismo. Maliwanag po. Yan pong Espiritu Santo na yan, yan po yung tatanggapin doon. Kaya ang salin na ito, Gawa 2:38, at tatanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo. Yun po yung nasa 28:19. Ngayon, kung hindi po natin susuriin ang mga salita na ito, maililigaw na lang po yung nakikinig. Ayan. Okay. Ganda ng kanyang tanong, Brother Jerry. Oo. Bago raw siyang taga-subaybay. Ang sabi niya, taga-Montalban siya. Ano yung tamang bautismo? Marahil ito isang born again, no? Sa pangalan ni Jesus o utos ni Kristo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo? Marami din kasi nalilito dito eh. Yun na nga. Kailangan talaga mga kapatid, mga kaibigan, ang unang-una kapag meron tayong gustong malaman at maging matyak natin ang tungkol sa pag-uutos, ay doon natin kukunin sa original talagang pagkasabi. Correct. Oo, kasi pag kukuha na tayo doon sa interpretation na o sa actual ng fulfillment nito, na iba ang pagkasabi doon sa pagka-utos, Brother Jerry, pwede tayong magkamali. Yan. Kasi alam ng mga halagad, nagsasalita sila ng mga salita na pagkamisan ay hindi na ito pautos, kundi kung papaano nila ito isinagawa. Correct. Na hindi naman detalyado kung papaano ang nangyari. Di ba, katulad ito pag-uusapan natin. Para matiyak natin kung ano ang tamang pagsunod sa bautismo, siguraduhin natin na yung sinabi mismo ng ating Panginoon Jesus Cristo. Ano ba sabi ng Panginoon? Ay, ganito po ang ating mababasa sa aklat ng Mateo, sa Kapitulo 28. Pasimulan po natin ang basa sa versikulo 19. Dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama Yan. at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan. Ito po ay itinuro ng ating Panginoong Jesucristo Tama. na ang taong sumampalataya ay mabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Aaralan muna. Aralan mo na yan bago ang kanyang pagtugon sa aral na kanyang narinig at sinampalatayanan ay magpapabautismo siya. Tama. At ang paraan ng bautismo itinuro ni Kristo, bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Mga kababayan, sa puntong ito ay narinig na po natin na binasa ang Mateo 28:19. Ang talatang ito, kung atin pong uunawain mabuti, ay hindi naman po magkaiba dun sa mga sinabi ng mga apostol at saka ang Panginoong Hesukristo. Sapagkat mayroon pong instruction dito sa 28:19 dahil sinabi ng ating Panginoong Hesukristo ito na pangsangdaigdigan
na gagampanan ng mga tao. Lahat sa buong daigdig na ito ay natupad na ang talata na iyan. Ngayon, yung mga guro, mga ngaral ay pare-pareho na po sila ang ginagawa mula nung nagsimula ang pagtatatag ng mga religions na ito. Sapagkat lahat po ay hindi nakaunawa tungkol sa talatang ito, mga kaibigan. Bakit sinasabi ko po na hindi nakaunawa ang mga tao, ang mga guro, ang mga nagtayo ng mga religions na iyan, mga kaibigan? Suriin po natin ang Mateo 28:19, sapagkat ito po ay napakahalagang utos ng ating Panginoon Jesucristo. Ang sinasabi po dito na bautismuhan ninyo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo ay hindi po sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo na sa pangalan ng Panginoong Diyos Ama o sa pangalan ng kanyang pangalan mismo at saka sa Espiritu Santo. Ang talatang ito, mga kaibigan, ay ating uunawain po mabuti ito, sapagkat sa aking pananaw at saka ang bigay ng Panginoong Diyos sa akin na pagkaunawa sa talatang ito, mga kaibigan, ay kakaiba sa lahat ng ipinapaliwanag at pinaniniwalaan na ngayon ng sangdaigdigan. Sapagkat ang talatang ito, mga kaibigan, ay tatlo ang ating makikita na nakapaloob dito sa talatang ito: Ama, Anak, Espiritu Santo. Subalit wala pong makikitang paliwanag sa Biblia sa tatlong ito, kundi ang makakaunawa sa talatang ito, mga kaibigan, ay yung pagpapahayagan mismo ng Diyos na sa aking paniniwala naman ay naipahayag na po sa Church of God, Born Again Christians, ang talata na iyan. Bakit ko po sinasabi, mga kaibigan? Sapagkat ito po, nung ako'y bumasa ng Biblia na, napansin ko po ito, nakakaiba pala ito, na ang nagsimulang magturo ay ang mga naunang religion na kinopya ng lahat ng mga ngaral hanggang sa panahong ito, na ang Ama na tinutukoy dyan ay ipinapatungkol nila sa Ama sa langit, ang Diyos Ama, at saka ang Anak ay ang Panginoong Hesukristo naman ang pinatutungkulan nila, mga kaibigan, na ito ay pangalan ng Ama na banal, pangalan ng Anak na banal, at saka ang banal na Espiritu Santo na hanggang sa ngayon ay wala pang makatukoy kung ano po yung banal na Espiritu na iyan. Sa aking pagkaunawa, mga kaibigan, na ibinigay ng Espiritu Santo, banal na Espiritu, sa aking pagkaunawa, ay ganito po yan: babautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama. Ang aking sinasabi ngayon ay sa pangalan ng tatay ng bata. At saka sa pangalan ng anak naman ay ito po yung magiging first name ng bata.
At saka yung Espiritu Santo naman ay sa pangalan ng iglesia kung saan aanib yung bata. Kung saan anong religion yung bumabautismo, siya po yung magiging pangalan ng religion niya. Yan po ang pagkaunawa na binigay sa akin ng ating Panginoon Diyos. Ngayon mga kababayan, ano po ba ang ibig sabihin ng bautismo o binyag? Sa akin po ay ang pagbabautismo ay pagbibigay ng pangalan ng iglesia sa taong binabautismuhan. Ito po ang unawain natin. Kapag binautismuhan ka sa Catholic or bininyagan ka sa Catholic, pagkatapos pa lang ng mabinyagan ang sanggol or ang malaki na sa religion na Catholic, after that baptism, isa na siyang Katoliko. Yan lang po ang nagpapatunay. Katulad ng ibang religion naman. Halimbawa, katulad nitong Seventh-day Adventist na ito. Kapag binautismuhan ang isang tao sa kanilang paraan ng pagbabautismo na lubog sa tubig, pag-ahon mo sa tubig, sasabihin ng bautisador o lahat ng congregation na yan, members ng congregation na yan, ay sasabihin nila isa na siyang membro sa Seventh-day Adventist na yan. Madalit sabi mga kababayan ay kapag binautismuhan ng isang religion ang isang tao, ay siya na po ay kaanib na doon sa religion na yan. So ano po ang naibigay mo? Anong naibigay ng bautismador or bautisador? Yun pangalan po ng iglesia na yan. Yan po ang sinasabi ko naman na Espiritu Santo. Ngayon, ulitin po natin, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan pong tatlo na yan ay natupad na sa buong daigdig na wala pong nakaunawa na magaling na guro o mangangaral o pariseyo na nakasulat sa Biblia. Bakit ganito po ang aking pagkaunawa dito mga kababayan? Una, ang isang babautismuan ay hindi maaaring ibautismo ng tao yung pangalan ng banal na Ama at saka yung pangalan ng banal na Anak. Ang maibabautismo lang po ng tao ay yung pangalan ng religion na ginawa ng tao na yan. Kasi tao po ang gumawa ng religion na yan, kaya ang mangyayari, maibabautismo nila sa tao. Kahit sino po sa inyo dyan na mga ngaral, hindi po ninyo matututulan ito. Hindi po ninyo matatanggihan ito dahil nangyari na nga po. Bakit po ganoon mga kababayan? Kahit ilang bilyon na po ang bumasa ng Biblia, hindi po nakatala sa Biblia ang pagpapangalan ng mga tao sa pangalan ng kanilang ama at saka pangalan ng kanilang anak. Katulad po ganito, unawain po ninyo ang bagay na ito. Si Abraham, ang anak niya ay si Isaac. Si Isaac, ang anak niya ay si Jacob. Ang Isaac na pangalan, mga kababayan, ay tinuli. Subalit, hindi po pinalitan ang kanyang pangalan. Bakit hindi pinalitan ang kanyang pangalan? Diyos po ang nagbigay ng pangalan ng Isaac na yan. Ngayon si Abraham, pinalitan. Bakit pinalitan? Si Abraham po, nang unang ipakilala sa Biblia, ang pangalan niya ay Abram.
tinuli kasi si Abraham. Pagkatuli, pinalitan pangalan na Abram. Ngayon, pagdating po kay Isaac, bakit? Pangalan po ng Isaac ay may kahulugan na iyan ay handog. Pagkatapos kay Jacob, napakalalim po ang explanation sa Biblia na iyan ay nakipagtunggali sa isang espiritu. Ngayon, siya po ay naging Israel. Napalitan yung Jacob, naging Israel. Ngayon, mga kababayan, kung bakit sa pangalan ng Ama at ng Anak, tutukan po natin dito, wala silang mga apelyido, samantalang sa kanila na ilatag yung Israel. Ngayon, simulan po natin sa anak ni Abraham na Isaac. Dito sa tatlong magkakasunod na ito na generations ay inilatag ng Diyos ang kwento para sa panahon ay dapat unawain natin. Ngayon, paglagpas po kay Jacob, 12 angkan na. Pagkatapos naging Israel na, angkan ni Israel na yan, mga kababayan. Ngayon, napakahabang panahon upang mailatag ang kwento ng bautismo na iyan. At saka yung kanilang ginampanan na buhay ay para sa lumang tipan. Wala po sa kanilang sinasabing tumawid na magiging hentil. Israel po ang kanilang kinabibilangan na kapanahunan. Ngayon, mga kaibigan, kung bakit natupad na iyan sa ngayong panahon na ito, kung bakit binabautismohan na ngayon ang bawat tao sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tandaan po ninyo yan, nakalagay po sa Biblia. Bakit may Espiritu Santo palagi sa bawat lahi? Sapagkat nailatag po sa Biblia na papangalanan ang bawat tao sa pamamagitan ng isang religion. Tandaan po ninyo yan. Pagka walang religion, ipinangalan, iniregister lang dyan na walang religion, tatawagin pagano. Nagpangalan dyan pagano. Dadating ang panahon, tatanungin, anong religion mo? Wala po. Pag sinagot mo, ay isa kang pagano pala. Yeah. Ako. Ngayon, mga kababayan, Pakasyon. ang bagay na ito na aking sinasabi ngayon ay naging katotohanan na. Bakit? Dito sa Pilipinas mismo, mga kababayan, kapag ang isang mag-asawa nagkaanak at ipinaregister sa civil registry, tatanungin po yan kung ano ang religion ng nagbautismo. Kapag walang maisagot ang magulang, automatic Roman Catholic. Marami na po sa ating Pilipino ang nangyari na pong ganyan. Ngayon, pagdating ng araw na yung Roman Catholic, binautismuhan naman sa iba religion, mapapalitan yung pagiging Roman Catholic niya. Balikan po natin ang Ama, ang Anak at ng Espiritu Santo. Sa Biblia po kasi ay walang nakafix na apelyido ng mga
characters ng Biblia. Wala po yan apelyido. Lahat ng nakasulat dyan, wala. Hindi sinasabing apelyido ni Judas ang Iscariote. Hindi naman sinasabi ng Biblia na si Juan Bautista, apelyido niya yung Bautista. Hindi rin naman sinasabi sa Biblia na Jesus Christ, Jesu Kristo, ay apelyido niya yung Kristo. Tandaan po ninyo ito, mga kababayan. Bakit kaya itong tatlo na ito ay mayroong mga dobleng pangalan? Si Juan Bautista po kasi ay hindi binautismuhan dito sa lupa. Automatic, kaya ang Diyos naglagay na pangalan, at yung ikalawang pangalan ay siya na yung pangalan ng tao na yan. Naglagay. Bakit kaya mayroon? Kamangha-manghang paraan ng Diyos yan para maglagay ng apelyido kaagad sa isang tao. Si Judas Iscariote, bakit may Iscariote siya na pinaka-apelyido na niya? Kasi po hindi kasama sa mga hinugasan ng paa, so hindi siya dumaan sa proseso na iyon. Ngayon, bakit kaya yung mga iba ay nahugasan ng paa? Upang unawain ng bawat tao ngayon na ang talatang 28:19 ay kailangan mo na kapag halimbawa ang pangalan ng tatay mo ay sa ngayon, nung ipanganak ka ng tatay mo, ang pangalan niya ay Cruz. Ipinanganak ka ng tatay mo sa iyong ina na Cruz ang first name niya. Ngayon, nung bautismuhan ka na, papangalanan ka na, bibigyan ka ngayon ng pangalan na Juan. Ang magiging pangalan mo ngayon ay Cruz Juan. Tapos yung Espiritu Santo na binabanggit dito sa 28:19 ay yung iglesia na nagbigay sa iyo ng pangalan. Katulad halimbawa ganito, mga kababayan, napangalanan ka na nga Juan Cruz Catholic. Ayun siya, ang 28:19. Wala pong kinontra sa lahat ng talata sa Biblia ayon dun sa pagkaunawa na binigay po sa akin. Ngayon, para hindi ho masyadong mahaba ang paliwanagan, naggagawan na lang po natin ulit sa mga susunod na mga video ng paglilinaw tungkol sa bagay na ito. Ngayon, mga kaibigan, sa segment ng video na ito ay mayroon ding binasa tungkol sa Aklat ng Mga Gawa 2:38. Ituloy muna natin yung video at pagdating sa puntong iyon, mga kaibigan, ay akin namang ibibigay ang aking paglilinaw sa bagay na ito ay hindi kumukontra sa Mateo 28:19. Doon kasi nagkakaroon ng problema doon sa mga nagtuturo ng Biblia na sinasabi daw sa pangalan ni Jesucristo na lang. Interpretation na nila yan. Interpretation na lamang nila yun. Ngayon, maaaring sabihin ninyo, hindi, may talatang ginagamit Ayan, tingnan natin yung talatang ginagamit. Ito, ang ginagamit nilang talata. Sa Aklat po ng Mga Gawa, ganito po ang ating mababasa sa Kapitulo 2. 30. Ang versikulo ay 38. Yeah. Ang sabi rito, at sinabi sa kanila ni Pedro, magagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito ay
pangangaral ng mga apostol. Yan. Oo. Si Apostol Pedro. Kumbaga ang kanyang salitang ito ay hindi actual baptism, kundi meron siyang isang deklarasyon o kaya isang salitang ginagamit, Brother Jerry, na dapat makuha natin ang tamang mensahe nito. Kasi pagka in-interpret natin ito, walang observation. Kasi tulad nga aking nililecture, Brother Jerry. Oo. Tatlo yan eh. Observation, interpretation, tsaka application. Ang karamihan ngayon sa atin, pag nagbasa tayo ng talata, interpretation ka agad, hindi muna natin ina-apply yung observation. Ang ibig sabihin yan, bakit sinabi ng mga alagad ito? Gayong ang utos ng Panginoong Jesucristo ay bautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Aba, pag inobserbahan pala natin, Brother Jerry, makikita natin na yung palang salitang sa pangalan ng Jesucristo, kabisado mo ito eh, Oo. ay mayroong ibig sabihin na mahalagang meaning. Ano nga ba ang ibig sabihin? Ito po ang isa sa paglilinaw ng Biblia kung anong ibig sabihin noong pangalan ni Jesucristo. Dito po sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 4, versikulo 7, ganito po ang ating mababasa. Ayan, At nang kanilang mailagay na sila sa gitna nila, ay sila'y tinanong, sa anong kapangyarihan o sa anong pangalan ginawa ninyo ito? Yan. Yung pong ginagawang pangangaral ng mga alagad, hinuli sila dito sa punto. Malimit pa lang gamitin yung salitang Sa pangalan ni Jesucristo. Yung palang sa pangalan ni Jesucristo, ang kahulugan pala nun sa ating binasa, sa anong kapangyarihan Ibig sabihin, o sa anong otoridad. pangalan o otoridad pa lang ibig sabihin nun. Nandun din sa talatang 10, Oo. makakatulong din ito. Sige po. Yan, yun yung ibaba ng 7 Mhm. sa talatang 10. Oo. Talastasin ninyong lahat at ang buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristo, ni Jesucristong taga Nazaret, na inyong ipinako sa cross na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay. Dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. So ibig sabihin popular palang gamitin nila ito sapagkat ang pagdidiin dito ng mga alagad, Brother Jerry, sila ay nangangaral hindi sa kanilang sarili, kundi ito'y sa kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo na iniatang sa kanila. Tama. Ang gawain ito. Yun. Or sa otoridad ng ating So, Jesucristo. nung sabihin sa 2:38, Brother Jerry, na kayo'y mga bautismo sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, ibig sabihin ay gagawin ng mga tao ang pagpapabautismo ayon sa kalooban at sa otoridad na ibinigay ng Panginoon Jesucristo sa kanyang mga alagad. Kaya sinasabi niya ito doon sa mga tao. Tama. Therefore, ang pangalan o ang bautismo sa pangalan ni Jesucristo ay ang bautismo ay nainutos ni Kristo. At yung inutos ng ating Panginoon Jesucristo na bautismo sa kanyang pangalan ay yung bautismo na nakita natin at binasa kanina sa Tama. Mateo 28:19. Correct. Na sabi ni Kristo, magsiyaw kayo sa buong sanlibutan at ipangaral yung Ebanghelyo, sumampalataya ay babautismuhan at inyong bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yun. Yung bautismo sa pangalan ni Jesus, ang ibig sabihin po ng bautismo na itinuro ni Jesus o bautismo ayon sa otoridad ng ating Panginoon Jesucristo. Yun ang malinaw. Yung otoridad at bautismo na yon ay binigay sa kanyang mga alagad ay yung pagbabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi ko, itong mga nag-i-interpret na bautismo sa Mali pangalan na daw ni yung Jesus. pangalan ng Ama, Anak at Espiritu. Oo, alam mo, may nakausap akong ganyan na pastor. Ano daw? Dito sa may bandang Sukat at nagdebate kami doon sa isang lugar. Tinanong ko siya, yung bang bautismo sa pangalan ni Jesucristo, pinaninindigan mo talagang tama? Sabi niya, oo, yan bang inuusal mo sa bautismo talaga ng aktwal sa iyong mga kaanib? Oo. Ano yung tinuro ni Kristo na bautismoan mo sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo? Mali yun. Sabi niya, mali yun. Aba, sabi ko, ay, delikado yan. Mali daw yun. Doktrina, mali na si Kristo, siya na yung tama. Pero alam niyo mga kaibigan, yun ang problema. Nakakagulat, pastor. Oo, ganun. Yun ang Mali si Kristo. mali na Siya si yung tama. Kristo. Samantalang nagbubuklat siya ng Biblia, nanginginig siya. Mahirap po yung ganun. Kailangan nating ipakita na ang Biblia ay walang salungatan. Dito po sa aming pagtuturo ng Biblia, yung bautismo sa pangalan ni Kristo, bautismo na itinuro ng ating Panginoon Jesucristo. Ang mali dito at masama dito, Brother Jerry, nagpapaka-technical, nag-single out sila
doon sa bautismo Mhm. na gusto nila yun ang usalin mismo sa actual baptism. Oo. Na overlook nila yung totoong diwa kung bakit sinasabi ito ng mga alagad. Tama. Kasi alam niyo po, hindi lang bautismo ang payo ng mga alagad na gawin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Tulad itong nasa, alam mo, tupuntahan mo ito Uy, Itong sa Stress 17. alam mo, muklat mo, bilis mo talaga Oo nga. Pinaunahan ka ito po ang nakalagay. Pakinggan nyo at napakaganda ng talatang ito. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo Oo. na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Lahat Biro mo, kung susundan natin yung application nitong mga ito na dahil magbautismo sa pangalan ni Jesus, pag nagbautismo, Usalin. usalin mo yung pangalan ni Jesus, ay ang problema, ito, ano ba daw yung ginagawa mo? Ano man ang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, Gawin ninyong lahat. gawin ninyong lahat. Oh. O di halimbawa ngayon, Nagwalis ka. pati salita daw Okay, bago magsalita sa pangalan ni Jesus. Tapos sasalitain, uusalin mo na yung sasabihin mo. Okay, tapos ay, halimbawa, saan mo? Nagwalis? Nagwalis. Nagwalis. Magwawalis ako sa pangalan ni Jesus. Magwawalis ako sa pangalan ni Jesus. Sabay walis. Tapos maligo ka sa pangalan ni Jesus, maliligo ako. Ay nalapastangan tuloy. Hindi ganoon. Kasi ano man yung ginagawa magbihis ka, magtoothbrush ka. Lahat na. Lahat sa pangalan ni Jesus. Gagawin mo lahat sa pangalan ni Jesus. Uusalin mo yon at tulad ng interpretation sa baptism. Malaking problema, kapatid. Kaya yung sa nagtanong, maganda yung tanong Sana po ay nakatulong ito sa inyo para kung kayo man ay nandun sa samahan na yon na ganun ang paniniwala, ay katulad nung nagtanong dati, na aalis na. Naging din yun Oo nga. Ganun din yung baptism Oo. Ay, Malis na. sabayan nyo nang umalis yung ating isang kapatid, si Brother Joel Dar. Oo nga. Oo, paalis na yun sabay na kayo. At magsama-sama tayo rito. Oo, Ito yung samahang itinatag ng Panginoon Tama. sa pangalan, sa ng karaan natin paksa. Sinubok din tayo. Oo. Kung mababasa yung pangalan. Oo, Hindi na tayo nakapagpigil. Naihayang na natin yung mga talagang Tama. Yung mga alas natin. Oo, mga alas Sinasabi natin. natin sa diskusyon. Oo. So, itong mga bagay nito ay amin pong binabanggit hindi dahil sa sarili namin kapakanan. Ito po ay para mabigyan ng tamang kaalaman ng ating mga kababayan, lahat ng ating mga taga-subaybay dito sa programang Kapitulo Versikulo. So, ang tamang bautismo ay sa pangalan ni Jesus. Ang kahulugan niyan, ang bautismong inutos ni Jesus. Amen. Pag hindi natin sinunod yung bautismo na inutos ni Jesus, ay hindi natin yung binabautismo, ang bautismo sa pangalan ni Jesus kasi nagsarili ka. Tama. Hindi na utos ni Jesus yan. Interpretation na lang yan na mali. O kaya kung yung uusalin na yung bautismo sa pangalan ni Jesus, gagamitin mo yun. Magwawala yung bisa na itinuro ni Kristo na bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Magkakaproblema kayo ng malaki. Malaking problema. Pupuntahin ninyo ang otoridad na itinuro ni Kristo sa bautismo. Mga kababayan, natapos po sila sa Mateo 28:19 na nagtalakay. Atin na lang po babasahin ngayon ang aklat ng mga gawa, Kapitulo 2, versikulo 38. Ganito po ang ating mababasa, mga kaibigan. At sinabi sa kanila ni Pedro, si Apostol Pedro na po ang nagsalita, "Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo." Ang liwanag po nito na ang sinasabi ay magpabautismo sa ikakapagpatawad ng kasalanan. Wala pong kinokontra ito dun sa Mateo 28:19, dahil ang 28:19, kapag nagbabautismo ang isang tao ay mabibigyan siya ng pangalan hanggang dun sa Espiritu Santo na kaloob papasok o tatanggapin nung babautismuhan. Nakasulat po dito, at tatanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo.
Ngayon mga kaibigan, mayroon po tayong mababasa ng mga salin ng Biblia na ganito po ang nakalagay. Tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Maling salin po yan mga kaibigan, kasi yung Espiritu Santo ay kaloob. Tatanggapin po ng tao yon. Na yung Espiritu Santo, yan yung hiniling ng ating Panginoon Jesucristo mula sa Ama na bumababa pagpanhig niya sa langit. Ngayon mga kaibigan, liwanagin po natin ang Espiritu Santo na iyan. Tandaan po ninyo ito, yan po yung pangalan ng iglesia. Tandaan po ninyo yan. Yan po yung pangalan ng iglesia. Wala pong nakakakilala ng Espiritu Santo na yan hanggang sa panahong ito, hanggang sa ipahayag ng ating Diyos sa Church of God, Born Again Christians. Ang Espiritu Santo na nakalagay po dito, yan po yung pangalan ng iglesia. Yan po ay tumitindig sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Yung Hesukristo po ay pangalan ng ating Panginoon dito sa lupa. Subalit ito po ay pinalitan ng pangalang pinakamataas sa lahat ng pangalan na siya nating ikaliligtas. Yan po ang pangalan ng iglesia. Bakit po Panginoong Hesukristo pinalitan ng pangalan? Sapagkat siya po ang katawan. So yung katawan mayroong pangalan. Yung pangalan po na andito sa lupa, dapat po pareho nandoon sa langit upang ikaw ay ma-born again naman sa langit. Ganito po mga kababayan, i-analyze po natin ang 2:38 ng Gawa. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo. Bakit po mangagsisi? Anong pagsisisihan? Mayroon po kasing bautismo sa tubig na lubog sa tubig yon. Yun pong bautismo ni Juan Bautista at saka bautismo ni Apostol Felipe, tinatawag sa Biblia na bautismo ng pagsisisi. Yan, bautismo ng pagsisisi. Bakit? Maling bautismo po yan. Na pagka binautismohan ka ng bautismo lubog sa tubig, nagkamali ka na. Nagkamali na yung bautisador. Kaya tinatawag sa Biblia yan na bautismo sa kamatayan. Pinapatay po kasi yan ng espiritu. Yung bautismo na lubog sa tubig ay pinapatay yung Espiritu Santo na nandun sa loob ng ating mga puso. Ngayon mga kaibigan, pagsisisi, bautismo sa pagsisisi, kaya magsisi kayo, at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Pangalan ni Jesucristo, apo yan. Ang sinasabi ko kanina, ng yung Espiritu Santo na iyan, ay yan yung nakikita natin sa Matthew 28:19 na pangalan. May pangalan po yung Espiritu Santo. Kaninong pangalan? Kay Panginoong Jesucristo. Yan po nakasulat dito sa pangalan ni Jesucristo. Kaya ang patalatang ito, hindi niya kinokontra yung sa pangalan ng Ama, sa Anak, at saka Espiritu Santo, sapagkat yung nasa 28:19 ay pangalan ng tatay at saka ng anak po yan. Mapalalaki o mapababae ang anak, mamanahin niya yung pangalan ng tatay. Doon po pinasimulan ang pagbibinyag o pagbabautismo, kasama na yung pangalan ng tatay. Tatanungin ko po kayo ngayon, ano ang pangalan mo na minana mo mula sa tatay mo, sa ama mo? Kung ano pong minana ninyo na pangalan ng tatay nyo, yung ibinautismo sa inyo na pangalan ng ama, pangalan po ba yan ng Ama sa langit? Hindi po. Pangalan po mismo nung ama mo. Ipinapaliwanag po ito ng
Lucas. Sa mga ibang video natin tatalakayin po ito. Kung gusto ninyong saliksikin ito ay babanggitin ko po kung saan ipinaliwanag ni Lucas ang tungkol sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa panahong ito, sa video na ito mga kababayan, ay para hindi po tayo mailigaw ng napakaraming kwento, dito lang po muna tayo. Simulan po natin. Step by step po tayo mag-aral. Sa pangalan ni Jesucristo, ano po ba ito? Sa bawat tao ba? Ibibigay yung pangalan, idudugtong yung pangalan na Jesucristo? Hindi po ganon. Ha? Ang liwanag po do. Magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Pangalan po ba ng ating Panginoon Jesucristo? Di lahat pala ng tao, pag sinunod mo ito, kung masusunod mo ito ng literal, lahat pala ng tao dapat mayroon kasamang Jesucristo lagi. Ngayon, sasabihin nila, espiritual. Ayun, makulit na po ang mga ngaran. Makulit dahil once na nakapasok na sila sa isang doktrina, kailangan panindigan nila yon hanggang kamatayan na. Maliban lang, umalis dun sa samahan na yan. Kasi yung bawat samahan, mayroong doktrina na hindi kayang sirain ng isang tao lamang. Maliban lang, umalis lahat ang naka-anib dyan. Dahil kung napatunayan na mali, umalis yung mga tao, pero wala pa ako yata narinig na nag-alis ang lahat, maliban may natitira pa rin hanggang kamatayan. Wala yung totoong umalis lang hanggang kamatayan na yan. Pag namatay na lahat, halimbawa yung mga membro dyan sa isang samahan na yan, mamamatay yung samahan na yun. Pero walang samahan na lahat nag-alisan. Wala pa. May mga samahan po mga kaibigan na lahat ay umanib sa ibang grupo. Umanib sa tama na iniisip nilang tama. Kaya kayo ngayon dyan, pinamamalian ko po itong SDA dahil sa kanilang bautismo na lubog sa tubig. Mali na yan, tungo sa kamatayan na yan. Ngayon, kung sino man sa inyo ang may mataas na kaalaman tungkol sa mga salita ng Diyos, ay pwede po nating talakayin, pag-usapan yan. Na kung mapatunayan po ninyo na tama ang sinasabi ninyo, pwede pong makisanib ako sa inyo. Pero kung kayo naman ang mapamalian ko, ano nga ang gagawin natin? Kahit na hindi na po kayo sumanib dito, magsaliksik pa kayo, baka may mahanap pa kayong mas maganda o mas tama. Kaya ngayon, ito mga kaibigan, ituloy po natin. Hindi Jesucristo ang ilalagay sa bautismo. Nakalagay lang po dito sa pangalan ni Jesucristo sapagkat mayroon pong hahanapin na pangalan dyan sa Biblia na ito ay pangalan ng tamang iglesia, na ang tamang iglesia na yan ay tinatawag ding pangalan ni Jesucristo. Yan din po yung Espiritu Santo. Kapag tama yung pangalan na inaniban mo, dito ka napapasok sa at tatanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo. Yung pangalan ng ating Panginoon Jesucristo na ipinalit, yun ang pangalan ng iglesia, yun yung kaloob na Espiritu Santo, bumababa mula sa langit yan. Ngayon mga kababayan, sa dinami-dami ng mga guro, lahat na Pilipino na iligaw na dahil nga sa hindi pagkaunawa sa mga bagay na ito. Nakasulat naman po sa 12 Gs ng Daniel, walang makakaunawa sa mga masasama. Nakasulat din naman na ang makakaunawa lamang nito ay mga pantas. Yun pong pagpapahayagan, magmumula sa pagpapahayagan ng ating Panginoon Diyos, na ang sinasabi ko naman sa ngayon mga kaibigan ay ito po yung Church of God Born Again Christians. Simple lang po yung Church of God Born Again Christians. Nagtuturo lang po yan ng tamang bautismo para sa ikakapagpatawad ng mga kasalanan.
Yung pong bautismo ng karamihan na iglesia ngayon ay para sa pagsisisi, para sa kamatayan po yan. Dito po sa Church of God, Born Again Christians, mga kababayan, ang bautismo namin dito ay para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hanggang dito na lamang po muna tayo, mga kababayan. At ang paksa na ito ay dadamihan ko pa ang pag-upload hanggang sa magkaroon po ng makakaunawa sa mga bagay-bagay na sinasabi ko ngayon. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos at ginagabayan tayo palagi sa ating pagsasaliksik ng katotohanan tungo sa ating kaligtasan, tungo sa buhay na walang hanggan. Amen.